katakhan natin sa Pilipinas ay lalaki dapat ang maunang magpakita ng interes sa isang babae. Lalaki dapat ang manligaw, ikaw kabarangay. Pabor ka ba sa nakasanayan natin? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Donna, sa kasalukuyan ay 45 years old na. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang kwento ng kabataan ko. Kwento noong nagsimula akong magdalaga. 18 anyos ako nang matipuhan ko si July, kaedad ko lamang din siya. Nakatira siya sa kabilang purok sa aming barangay. Bagong salta lamang siya noon sa probinsya namin, Papa Dudut. Nabalitaan kong galing pa siya sa Maynila at nung nagkahiwalay ang mga magulang niya, sinama siya ng kanyang 50 anyos na tatay sa probinsya namin. Doon na sila tumirang dalawa. Naging usap-usapan sa barangay namin ang paglipat ni na July at ang kanyang ama na si Mang Edu. Sa barangay pa naman namin kapag may bagong salta ay paniguradong pag-uusapan yan. Nakibalita rin ako tungkol kina July, lalo na nung nalaman kong kaedad ko lamang siya. Nakibalita ako sa manikurista ng nanay ko. Na-curious din kasi si nanay lalo't kaedad niya ang tatay ni July. Inisip nga ni nanay na baka pwede sila ng tatay ni July dahil pareho silang hiwalay sa asawa. Alam kong nagkakantsawan lang sila noon ng manikurista niya pero seryoso akong nakikinig. Hindi dahil gusto kong maging stepfather ang tatay ni July, kundi dahil gusto kong makilala si July, Papa Dudut. Nasabi nga rin ng manikurista ni nanay na gwapo raw at tisoy si July. Ang mga talampakan daw nito ay kasimpulan ng makopa, lalo tuwing tanghaling tapat. Yun pa naman ang tipo ko sa isang lalaki. Mapula ang talampakan at tisoy. Bihira kasi akong makakilala ng mga ganong klaseng lalaki sa probinsya namin. Kaya naman hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon para makilala si July. Pinuntahan ko siya sa bahay nila, Papa Dudut. Hello? Ikaw si July, di ba? Oo. Sino ka? May kailangan ka? Ako si Donna. Taga-ron lang ako sa kabilang purok. May kailangan ka ba? Wala naman. Gusto lang kitang makita. Bakit gusto mo ako makita? Ganito lang talaga ako kapag may bagong salta rito sa barangay natin. Ako kasi lagi yung taga-kumusta. Ayos ka naman ba rito sa barangay natin? Ayos naman. Pero medyo naninibago lang kami kasi ang daming taong pumupunta dito sa bahay namin para kumustahin kami ni tatay. Mga hindi naman namin kakilala. Masanay ka na. Ganito talaga sa atin. Para na tayong isang pamilya. Hindi lang kasi ako sanay na pinapaligiran tsaka kinakausap ng mga tao. Sanayin mo ng sarili mo. Lalo na ngayon na kalilipat mo lang dito. Ikaw ang bida ngayon. Kumusta palang talampakan mo? Talampakan ko? Kasi sabi nila pwede raw mamahay ang talampakan. Baka namimiss niya yung lupa ng Maynila. Tapos manibago sa lupa ng probinsya. Alam mo yun? May nakapagsabi na ba sa'yo nun? Mga anong oras namumulang talampakan mo? Seryoso ako! Pasensya ka na pero hindi ko napapansin kung anong oras namumula tong mga talampakan ko. May pictures ka ba ng talampakan mo? Teka lang, bakit ba interesado ka sa talampakan ko? Uy, hindi grabe ka naman. Wala ka na kasing ibang kinumusta kundi talampakan ko . Masama bang mag-alala sa talampakan mo? Bakit yan namumula? Hindi mo ba naisip na baka pwedeng senyalis yan ng cancer o kaya kung ano pang sakit? Uy, sobra ka naman. Anong lotion mo? Donna, may pinapagawa pa kasi sa akin si tatay sa loob ng bahay kaya… Pwede ba kitang tulungan? Hindi na, kaya ko na yun mag-isa. Iniiwasan mo yata ako . Hindi sa ganun, hindi lang kasi ako sanay na makipag-usap sa tao na puro talampakan ko yung gusto na pag-usapan namin. Ano bang gusto mong pag-usapan? Wala sana. Ako merong gustong pag-usapan.
Kung tungkol na naman yan sa talampakan ko, May girlfriend ka na ba? wala. Wala rin akong boyfriend. Congrats? Congrats din sa'yo. Congrats sa atin. Yay! Hindi ko alam pero napapatawa mo ako. Ayos ah. Kapag kailangan mo ng tour guide sa barangay natin, pwede ako ha. Pwede kong ibigay sa'yo yung cellphone number ng nanay ko para i-text mo ako. Wala ka bang sariling cellphone? Bibili ako kapag gusto mo na akong ka-text. Sige. Sa akin ka lang magpapa-tour guide ha. Huwag sa ibang dalaga rito. Teka lang, babalik ako ha. Kukunin ko lang yung cellphone number ni nanay. Wait mo ako! Hindi na nakapagsalita pa si July dahil nagmadali na akong tumakbo pabalik sa bahay namin para mailista sa papel ang cellphone number ni nanay. Hindi ko pa kasi memorize noon ang number ni nanay. Bago bumalik sa bahay ni na July ay naglotion pa ako ng braso at siko ko. Napansin ko kasi na namumuti na dahil sa sobrang dry. Nagsuklay na rin ako at nakihingi ng baby cologne kay nanay. Nang bumalik ako sa bahay ni na July ay inabot ko na sa kanyang number ko. Napatingin ako sa talampakan niya pero nakasuot na siya ng medyas. Nalungkot ako pero alam kong sinadya niya yon dahil marahil naiilang na siya. Na yun ang una kong topic na gustong pag-usapan nang makilala ko siya. Nagpaalam na rin ako kaagad sa kanya at sinabi ko sa kanya na hihintayin ko ang text niya. Tumango lamang siya at ngumiti, Papa Dudut. Sinarado na rin niya ang pintuan pagkatapos. Nanatili siguro ako ng ilang minuto sa labas ng bahay nila bago ako nagpasyang umuwi ng bahay. Nakangiti at panay ang huni ko ng paborito kong love song habang sinasabayan ko ng pilit na sayaw. Napansin yun ni nanay at saktong kakatapos lang magsaing ni nanay kaya may oras ito para kausapin ako sa napansin niya sa akin. Close kami ni nanay, lalo na nung nawala na si tatay sa buhay namin. Wala akong naitagong sekreto kay nanay, siyang best friend ko. Sinabi ko sa kanyang lahat-lahat, lalo na yung pagkakakilala namin ni July. Sa kanya ko talaga unang sinabi ang tungkol doon. Wala rin naman kasi akong ibang kaibigan na mapagsabihan. Talagang si nanay lang ang tinuturing kong kaibigan sa buhay ko. Masaya akong nagkwento sa kanya, masaya rin siyang nakinig sa akin. Pinag-usapan namin si July habang umiinom kami ng instant coffee, Papa Dudut. Talaga bang mapulang talampakan niya? Sa susunod ko na makikita. Nakamedyas na kasi siya nung bumalik ako para ibigay yung cellphone number mo eh. Balitaan mo ko kung totoong chismis sa talampakan niya ha? At kailangan sabihin nyo rin sa akin kung magte-text siya sa inyo ha. Oo naman! Ako pa ang magiging tulay niyo. Crush ko na siya, Nay. Mukha siyang artista. Ganun pala talaga kapag nabababad ka sa tubig ng Maynila, no? Kakaiba yung kislap at yung puti mo. Yun nga rin ang sabi-sabi ng mga tsahin mong nakatira sa Maynila. Malakas daw kasi ang chlorine dun. Pwede ba tayo magpalagay ng chlorine sa poso natin, Nay? Baka mahal yun. Ipambili na lang natin ng karne. Siguro mayaman si na July, no? Mukha naman. Laki ba naman ang bahay na tinutuluyan nila? Kapit-bahay nga niya yung mga OFW sa Japan at Dubai eh. Magustuhan ka kaya niya? Parang langit at lupa kayo? Mabilib ka naman sa akin, Nay. Hindi man tayo mayaman pero maganda naman ako. Tiwala naman ako sa ganda mo. Ikaw nga lagi ang muse sa purok natin tuwing may liga eh. Buti pinaalala niyo yan. Ipapakita ko kay July yung mga picture ko na nag-muse ako last year. Ang ganda ko nun, di ba? Isuot mo na rin yung shorts na ginamit mo nung nag-muse ka para lalo siyang mabilib sa'yo. Hindi na kasya sa akin yun eh. Tumaba na ako. Isusuot ko na lang yung bestidang pinagsisimbang gabi ko. Yung kulay dilaw. Nagmumukha kang may hepa sa bestida na yun. Mag-shorts ka na lang. Makinis naman ang hita mo. Nay, pag niligawan ko ba siya, may tsansa kaya ako? Oo naman. Wala sa lahi natin ang nababasted. Para kasing naiilang siyang kausap ako eh. Nandibago lang siguro. Sanayin mo lang sa presensya mo. Ano kayang pwede kong ibigay sa kanya kapag manliligaw na ako? Magluluto ako ng champurado bukas. Hatiran mo siya. Lalagyan ko ng maraming ebap.
Sige nga, Nay. Sasabihin ko na ako ang nagluto. Mahilig naman ang mga lalaki sa babaeng magaling magluto, di ba? Diyan ko nadali ang tatay mo. Paano niyo po napa-inlove si tatay? Lagi ko siyang binibigyan ng gumamela. Yung tanim ng lola mo noon, bago maubos ang bulaklak ng gumamela ng lola mo, napasagot ko na ang tatay mo. Wala naman tayong gumamela rito sa bakuran eh. Ano kayang pwede kong ibigay sa kanya? Wala pa namang namumungang bulaklak ngayong buwan dito sa atin. Bibigyan na lang kita ng pera para bumili ka na lang ng bulaklak sa palengke, kahit yung mura lang. Hindi ako marunong bumili ng bulaklak, Nay. Basta pakiramdam mo lang kung ano yung bulaklak na magpapakilig kay July. Pwedeng rosas, sampagita o orchid. Mapapasagot ko rin kaya si July tulad nung nangyari sa inyo ni tatay? Oo naman! Malaki ang tiwala ko sa mga bulaklak. Kaya bukas, agahan mong pumunta sa palengke para makapili ka pa ng bulaklak. Dadagdagan ko para makabili ka rin ng candy na iaabot mo sa kanya. Marami roon sa palengke yung kinikilo ng mga candy. Tsaka pwede kong balutin ng ribbon yung bulaklak, no? Para presentable. Ayan! Tama yan! Planuhin mo ng maayos ang panliligaw mo kay July. Ipagtitiri kita ng kandila pag nagsimba ko sa linggo. Teka sandali. Sino kaya itong nag-text? Donna! Nag-text na si July! Nay! Papakasalan na niya ako! Napalundag pa kami ni nanay dahil sa sobrang kilig, Papa Dudut. Hindi kami kaagad nakapag-reply dahil hindi namin alam ang isasagot sa text niya. Nagtanong lang naman si July kung hanggang anong oras dumadaan ang jeep sa amin. Makalipas ang 1 oras nakapag-reply na ako. Tinuro ko kung saan magandang sumakay ng jeep at kung hanggang anong oras lamang yon nagbabiyahe sa amin. Binigay ko na rin ang number ng tito ko na isang tricycle driver kung sakaling gusto niyang magpahatid. Tinulungan ko siya sa lahat ng kailangan niya para makita niya ang karapat dapat akong dalaga para sa kanya. Matipid lang naman ang mga sinagot niya sa akin. Kahit maalan nobela ang haba ng mga sagot ko sa kanya. Ayos lang yon sa akin, ang importante, Papa Dudut, ay tinext pa rin niya ako. Hindi ko na nga gustong bitawan noon ang cellphone ni nanay kung hindi lang tumawag ang kumare niya. Kinabukasan maaga ako nagtungo sa palengke para bumili ng bulaklak. Marami na akong inikutan pero wala akong natipuhang bulaklak na babagay para kay July. Inuna ko nang bumili ng tingi-tinging candy. Magkakahalo ang tsokolating bilog at ibang matatamis na candy na kahulma ng mga bulaklak na binalutan pa ng asukal. Nang sa wakas ay makakita na ako ng puting rosas na ibinigay ko kay July. Sakto namang napansin kong nahulog ko ang perang ipangbibili ko ng bulaklak. Konti na lang ang natira sa akin, Papa Dudut. Nalungkot ako dahil hindi ako nakabili ng rosas. Pauwi na sana ako nang mapadaan ako sa bentahan ng gulay. Nakita ko rong ang madidilaw na bulaklak ng kalabasa. Mas sariwa pa kesa sa rosas na una kong nakita. Nagtanong ako sa presyo noon at sakto yon sa naiwang pera sa akin, Papa Dudut. Kaya naman walang pag-aatubiling binili ko yon at saka nagmadali nang sumakay ng jeep pabalik sa barangay namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagmadali akong bumalik sa bahay dahil napagpawisan ako sa palengke. Kinailangan kong magpalit ng damit at mag-ayos. Binabad ko muna sa garapon na may tubig ang nabili kong bulaklak ng kalabasa. Nagmadali na akong maligo at magpahid ng lotion. Pinuntahan ko rin ang kwarto ni nanay para makigamit ng lipstick niya at pulbos. Wala si nanay noon, nagsimba siya kasama ang kumare niya. Alam kong pinagtirik din niya ako ng kandila para mapabilis ang pagsagot sa akin ni July. Nung makapag-ayos na ako ay nilapitan ko ang altar namin para humingi ng tulong sa Diyos. Para lakasan ang loob ko sa gagawin kong panliligaw kay July. Medyo nanginginig pa ako noon dahil parang gusto ko nang umatras. Kaso kapag naaalala ko ang kwento ng pag-iibigan ni nanay at tatay ay nabubuhayan ako muli ng loob. Nagkape muna ako para masigurado lang na malakas ang loob ko kapag hinarap ko si July, Papa Dudut. Inabangan ko ngang makabalik si nanay para mapalakas pa nito ang loob ko.
Kaya lang naubos ko na ang kape at nahuhulas na ang pulbos ko ay wala pa rin si nanay. Kaya nagpa siya akong sugurin na ang bahay ni na July. Bitbit ang bulaklak ng kalabasa. Dahan-dahan ako naglakad patungo sa bahay ni na July. Ayokong tumakbo dahil baka mahulas ang pulbos ko sa mukha. Saka para hindi agad kumupas ang baby cologne na ibinudbud ko sa damit at kilikili ko. Nang makarating na ako sa harapan ng bahay nila ay nag-alangan akong kumatok. Ang dami kong in-overthink. Paano kung allergic pala siya sa bulaklak ng kalabasa? Paano kung ayaw niya sa amoy ng baby cologne? Paano kung ayaw niya sa babaeng nagpupulbos ng mukha? Nasa ganitong pag-iisip ako, Papa Dudut, nang bigla na lamang bumukas ang pintuan at niluwa noon si July. Papa Dudut. Donna! Anong ginagawa mo rito? Dinadalaw ka? Parang di ka sigurado ah. Dinadalaw ka! Wala naman akong sakit para dalawin. Gusto ko lang sanang bigyan ka ng bulaklak ng kalabasa Wow! Para saan? para manligaw? Parang di ka ulit sigurado. Ligaw! Teka, joke ba to? Oy, hindi ah! May kasama pa nga candy tong bulaklak ng kalabasa kaso naiwan ko sa bahay. Pwede kong balikan para makita mong seryoso talaga ako sa'yo. Sandali. Gusto mo talaga akong ligawan? Oo! Wala namang magagalit, di ba? Hindi ka ba pagagalitan ng nanay mo? Kababae mong tao pero ikaw yung manliligaw? Tsaka, bakit bulaklak ng kalabasa? Di ba nga ang manliligaw nagbibigay ng bulaklak sa gusto niya? Pero bulaklak ng kalabasa? Sa totoo lang, puting rosa sana yung ibibigay ko sa'yo Kaya lang, nawala yung pera kong pambili Kaya sumakto lang yung natira sa akin para sa bulaklak ng kalabasa. Cute naman yan! Tanggapin mo na lang! Cute nga. Bago sa akin to. Bulaklak ng kalabasa ang binibigay sa panliligaw. Masarap din yan kapag ginisa mo sa talbos ng sayote. Sahugan mo rin ang karni ng baboy. Ganun, iluluto. Akala ko kasi ilalagay ko to sa altar tulad ng ibang bulaklak. Pwede rin naman yun. Bulaklak pa rin naman yan Mas matagal pang mabulok yan kaysa sa rosas. Ah, talaga ba? Oo naman. Pasensya ka na kung yan yung inabot ko sa'yo. Sa susunod na lang ako babawi ng rosas o kaya orchid. Basta maka-extra lang ako sa talyer ng kagawad natin dito. Hindi mo naman ako kailangan bilhan ng rosas o orchid. Ayos na tong bulaklak ng kalabasa. Mapapakinabangan pa ng sikmura. Di pumapayag ka ng maligawan? Bakit ako? Kasi ikaw yung type ko Pero babae ka. Babae ako. Hindi ba weird yun? Wala namang masama sa weird. Maganda nga yung para kakaiba sa mga nakasanayan. Sa totoo lang, hindi ako sigurado sa gusto mong mangyari. Payagan mo lang akong manligaw sa'yo para makita mong ayos din naman kung babae yung magpapakita ng interes sa lalaki. Pero mali pa rin yata Dapat kasi lalaki ang unang magpapakita ng interes, di ba? Ayaw mo bang ako ang nagpapakita ng interes? Kasi sa tingin ko, dapat maging patas sa panliligaw ang mga lalaki tsaka babae Naisip ko rin, karapat-dapat din naman para sa mga lalaki na maligawan. Yun bang mapakitaan na espesyal din sila? Ayaw mo ba nung ganun? Maganda naman yung idea mo na yan, kaya lang hindi talaga ako sanay. Di, ibig sabihin ba, busted na ako? Papa Dudut, hindi naman umimik si July sa tanong ko. Pinagmasdan ko lamang ang mukha niya. Hindi ko mabasa kung ano ang laman ng isipan niya. Inulit ko ang tanong ko sa kanya pero ang tanging sinagot lamang niya ay kailangan niyang pumunta ng plaza dahil gusto niyang bumili ng scramble at kikiam. Inaya niya akong sumama sa kanya at natuwa ako. Bit-bit pa rin niya ang bulaklak ng kalabasa at sabay na nga kaming naglakad patungo sa plaza. Malapit lang naman yon sa bahay nila. Kaya mabilis din kaming nakarating. Nilibre niya ako ng scramble at kikiam. Naupo kami sa sulok habang kinakain ang mga yon.
Hindi niya ako kinakausap. Nakafocus siya sa kinakain niya. Ako naman ay nakafocus sa mga susunod kong plano kung paano ko mapapaibig si July. Pagkatapos namin kumain ay inaya na niya akong umalis. Ayoko pa sana pero sinabi niyang magsasaing pa raw siya. Hinatid ko siya hanggang sa bahay nila at nagpaalam at nginitian naman niya ako. Hindi ko na inulit ang tanong ko kung busted na ba ako sa kanya. Nabuhayan pa rin ako ng pag-asa dahil ibig sabihin lamang noon ay hindi niya sinasarado ang pintuan sa panliligaw ko. Yun ang nakuha kong mensahe base sa ipinakita niya. Masaya akong umuwi ng bahay at nakwento ko nga agad kay nanay ang nangyari. Pinalipas ko ang ilang araw, bumili ako ng bulaklak ng kalabasa. Kahit may pangbili naman ako ng rosas dahil nakapag-extra na ako sa talyer ng kagawad namin. Mas pinili kong bilhan pa rin siya ng bulaklak ng kalabasa dahil alam kong natuwa siyang sa pagiging praktikal ng ideya na yon. Nagtungo ako sa bahay nila. Malakas ang loob kong kumatok at inaasahan kong si July muli ang magbubukas ng pintuan pero nagulat ako nang ang tatay niya na si Mang Edo ang nagbukas ng pinto. Sino ka? Donna po, kayo po ba si Mang Edu? Ako nga. Paano mo ako nakilala? Sikat po kayo ni July dito sa barangay natin. Ganun po talaga kapag bagong salta. May kailangan ka ba? Yung anak niyo po sana. Si July. Hindi mo siya naabutan. Kaalis lang din kanina. Pinapunta ko sa palengke para bumili ng hapunan namin. Ganun po ba? Pwede ko po ba siyang hintayin? Mukhang matatagalan pa yon. Nagpaalam sa akin na maglilibot daw sa bayan. Sayang naman. Dala po ba niya yung cellphone niya? Dala naman, kaya lang walang load yun ngayon. Pwede niyo po ba siyang i-text na nandito ako sa inyo para umuwi na po siya? Matanong nga kita, Iha. Sino ka ba? Donna nga po. Nasabi ko na naman po sa inyo kanina, di ba? Ang ibig kong sabihin, ano ka ba ni July? Ngayon lang kasi kita talaga nakita. Wala ring nakakwento tungkol sa iyo ang anak ko. Hindi pala niya nasabi sa inyo. Nobya ka ba niya? Ay, hindi pa po. Hindi pa. Ibig sabihin ba niyan nililigawan ka niya? Hindi rin po. Nagkakamabutihan naman ba kayo? Naguguluhan na ako. Ano ba ang totoo? Ako po yung nanliligaw sa kanya. Ano? Ako po yung nanliligaw sa kanya. Narinig ko naman. Pero seryoso ka ba sa sinasabi mo? Oo naman po. Heto nga po at may dala akong bulaklak ng kalabasa para sa kanya. Kasi nga po nanliligaw po ako. Ikaw ba yung nagbigay ng bulaklak ng kalabasa nung nakaraan? Ako nga po. Ginisa niyo po ba sa talbos ng sayote? Kasi sinabi ko po yun kay July O inilagay niyo po sa altar. Bakit naman namin ilalagay sa altar? Bulaklak pa rin naman po kasi yun. Baka lang po nailagay niyo. Huwag mo sanang mamasamain tong sasabihin ko sa'yo, Donna. Ano po yun? Ayokong makitang nanliligaw ka sa anak ko. Liligawan ko na lang po siya kapag wala kayo. Joke! Seryoso ako. Hindi ka ba naturuan ng tatay mo na dapat lalaki ang manligaw at hindi babae? Nanay ko po nagturo sa akin na walang masama kung babae po yung manligaw sa lalaki. Patas naman daw po kasi ang mga babae at lalaki lalo na po pagdating sa pag-ibig. Mali naman ang nanay mo. Ha? Bakit naman po mali? Siya rin naman po ang nanligaw sa tatay ko. Sila rin po yung nagkatuluyan. Ako nga po yung bunga Pero hindi magandang tingnan. Ano na lang ang iisipin ng mga ninuno natin kapag binaligtad mo ang role ng babae at lalaki? Wala na po silang pakialam doon. Matagal na po silang nasa langit at nagsasaya. Ang importante, yung pong ngayon. Yung matuto tsaka masanay tayo sa pagbabago. Hindi maganda ang pananalitang ganyan, Iha. Pasensya na po pero sinasabi ko lang naman po yung totoo. Sinasabi ko rin ang totoo.
Ayokong maaligid ka sa anak ko para manligaw. Kung gusto ka niya, hintayin mong siyang lumapit sa'yo. Napalunok ako sa huling sinabi ng tatay ni July sa akin, Papa Dudut. Nasaktan ako roon nang ipilit niyang huwag na akong manligaw. Sinubukan kong depensahan ang sarili ko pero nagpaalam na si Mang Edu. Kailangan na raw niyang magsiesta. Alam ko namang paraan lamang niya yon para makaiwas. Sinubukan kong iabot sa kanya ang bulaklak ng kalabasa para ibigay na lamang kay July, Papa Dudut. Pero tinanggihan niya yon. Mas lalo akong nasaktan. Pinagsarhan niya ako ng pintuan at hindi ako kaagad nakagalaw sa pwesto ko. Nabitawan ko na lang ang hawak kong bulaklak ng kalabasa. Hindi ako kaagad umalis sa harapan ng bahay nila at naiyak na ako noon pero kinailangan kong lakasan ang loob ko para ipakita sa mga ninuno ko na hindi ako talunang babae. Dinampot ko ang bulaklak ng kalabasa at nagmadaling umalis sa bahay nila July, Papa Dudut. Hindi muna ako umuwi ng bahay at nagtungo muna ako sa plaza kung saan kami kumakain ni July ng scramble at kikiam. Nagtungo ako roon para magdasal. Mas malawak kasing tingnan ang kalangitan sa plazang yon. Kaya naisip kong makikita ako kaagad ng Diyos kapag nanalangin ako roon. Mataimtim akong nagdasal, Papa Dudut, at humiling na sana ay magbago ang isipan ng Mang Edu tungkol sa panliligaw ko sa anak niya. Hindi ko na malaya na naglalakbay na ang isipan ko sa negatibo. Tuloy-tuloy na binubulungan ako ng utak ko na tama si Mang Edu. Dapat ko nang itigil ang panliligaw ko kay July dahil hindi yon tama para sa isang babaeng katulad ko. Hindi nagpapigil ang mga negatibong ideya sa utak ko hanggang sa namalayan ko na lamang ang sarili ko na sumuko na sa mga yon. Napaiyak na lamang ako, Papa Dudut, at hinayaang malaglag sa lupa ang bulaklak ng kalabasa na hawak ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tulad ng nabanggit ko noong simula ay sinanay nga ang nanligaw kay tatay, Papa Dudut. Magkaklase sila noon at maraming nagkakagusto kay tatay pero sinanay lang ang naglakas ng loob na lumapit para manligaw. Inunahan na niya ang mga nagbabala kay tatay. Mabilis na nahulog ang loob ni tatay kay nanay, Papa Dudut. Lalo na't lagi siyang hinahatiran ni nanay ng bulaklak ng gumamela at tsampuradong sagana sa evaporada. Doon niya nga totoong nadali si tatay. Hindi naman nila pinagbigay alam sa lahat ng tao na si nanay ang nanligaw kay tatay. Pinalabas pa rin nilang dalawa na si tatay ang nanligaw para hindi kutyain si nanay na mga kakilala nila. Naging masaya sila sa pag-iibigan nila, Papa Dudut. Natapos ang relasyon ng pag-iibigan nila noong nasa unang taon pa lamang ako ng high school. Pero hindi naman ibig sabihin noon ay hindi na naging totoo ang pagmamahala nila. Siguro nakadikit lang talaga sa pakete nila ang expiration date ng pagsasama nila. Ang kwento ng mga magulang ko ang dahilan kung bakit malakas ang loob kong manligaw kay July. Akala ko kasi ay papayagan ng tadhana na itulad ang love story ng magulang ko sa amin ni July. Pero ang naitulad pala ay yung paghihiwalay nila. Ang masakit pa ay hindi pa man kami nagsisimulang magmahalan ay pinaghiwalay na kami kaagad ng tadhana. Kapag naiisip ko yon noon, nasasaktan ako. Kapag nasasaktan ako ay tumatambay na lamang ako sa plaza para doon ibuga lahat ng sama ng loob ko habang kumakain ng scramble at kikiam. Iniwasan ko na si July. Hindi na ako bumibili ng bulaklak ng kalabasa para sa kanya. Pinagbawalan ko na rin si nanay na bumili noon para ulamin dahil nasasaktan lamang ako kapag nakikita ko yon. Naalala ko kasi ang pag-reject ng tatay ni July sa akin. Hanggang isang araw habang nakatambay ako sa plaza ay dumating itong si July. Nilapitan niya ako kaagad. Papa Dudut. Donna!
Hindi kita kilala. Wow, suplada! Akala ko ba ikaw yung pinaka-friendly dito sa barangay natin? Ano bang kailangan mo? Wala naman. Nasaktuhan lang na nakita kita rito. Bumili ka rin ba ng scramble at kikiam? Oo. Huwag ka na rin mag-abalang bumili. Kasi sinimot ko na lahat ng bentang scramble. Ba't ba parang galit ka sa akin? Hindi ako galit sa'yo, no? Hindi ka na dumadalaw sa bahay. Bakit? Mismo? Siguro. Ay, alam mo, hindi ko pala nasabi sa'yo na tama ka. Ang sarap pala ng bulaklak ng kalabasa kapag ginisa. Lalo na pag nilagyan mo ng talbos ng sayote tapos sinahugan mo ng baboy. Ang sarap. Sabi sa'yo eh. Bakit mo ba ako sinusupladahan? Itanong mo sa mapulang talampakan mo. Ayan na naman tayo sa talampakan eh. Sa susunod, kapag makakasalubong kita, pwede magmedyas ka na lang lagi. Takpan mo yung talampakan mo ha. Please lang, dagdag ka sa polusyon. Lo, ano naman naiambag ng talampakan ko sa polusyon? Basta, umalis ka na nga. Sabihin mo muna kasi kung bakit ganyan ang trato mo sa akin. Hindi pwede. Hindi na ba ako talaga makakatanggap ng bulaklak ng kalabasa sa'yo? Ang galing mo pa naman mamili nun. Kahit kamote, hindi ka makakatanggap sa akin. Uy, paborito ko yung kamote. Lalo na kapag nilaga tapos sinausaw mo sa brown sugar. Paborito namin ni tatay yun na merienda. Walang nagtatanong no. Ang suplada naman itong manliligaw ko. Di ba dapat ako yung nagsusuplado sa'yo? Umalis ka na nga. Ay, pinapaalis na ako. Sige ka. Anong sige ako? Kapag pinaalis mo pa ako, sa iba na ako magpapaligaw. Ano? Ang sabi ko, kapag pinaalis mo pa ako, sa ibang babae na ako magpapaligaw. Sa kanya na lang ako magpaparigalo ng bulaklak ng kalabasa. O kaya, baka sa susunod, di na bulaklak ng kalabasa ang ibigay niya sa akin. Totoong bulaklak na. Totoong bulaklak? Ano bang akala mo sa bulaklak ng kalabasa? Hindi totoo? Gawa sa papel? Gawa sa hangin? Kathang-isip? Ganon? Joke lang. Ikaw naman ang init talaga ng ulo mo ngayon. Nakarami ka naman ng scramble ah. Di ba dapat malamig ang ulo mo? Magpaligaw ka na lang sa iba. O mas maganda, ikaw na lang talaga ang manligaw. Nakakahiya naman sa'yo. Hindi ka pwedeng ligawan kasi lalaki ka. Hindi ako pwedeng manligaw kasi babae ako. Ano ba kasi? Sa susunod na buhay ko, sana lalaki na lang ako para hindi na ako pagbawalang manligaw. Sa susunod na buhay mo, sana maging ipis ka na lang para madali kang tapakan. Ay, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan ah. Pag natauhan na, hindi na talaga magiging katulad ng dati. Papadudot madrama ang naging huling linya ko kay July. Mala pelikulang eksena kung saan ay iniwan ng leading lady ang leading man niya. Umaasa ko noon na habulin niya ako pero hindi niya ginawa, Papadudot. Hinayaan niya akong mag-walk out at nainis ako lalo. Siguro kung hinabol niya ako, baka naging marupok akong muli. Pero siguro ay gusto ni Lord na ipagpatuloy ko ang paglalakad palayo kay July para mas madrama ang kaganapan. Nagmadali na akong umuwi ng bahay para magpatugtog ng malulungkot na kanta. Paraan ko yon para namnamin ang sugat na dinala ni July sa puso ko. Kakapanood ko kasi yon ng mga teleserye sa GMA at feeling ko, ako lagi ang main character. Naabutan ko si nanay na nakaupo sa sala at nanonood ng TV. May hawak itong isang baso ng kape. Hindi ko siya nilapitan at nagmadali akong pumasok sa kwarto ko dahil patulo na noon ang luha ko. Pinihit ko ang radyo para makahanap ng pinakamalungkot na kanta. Natagalan ako sa paghahanap dahil puro novelty songs ang umiere ng mga oras na yon. Sinukuan ko na lamang ang radyo. Inayaan ko magpatugtog ng novelty song ang radyo habang umiiyak ako. Doon na pumasok si nanay. May dala siyang 2 baso ng kape. Inabot niya sa akin ang isang baso at kinuha ko naman at huwigop ako mula sa baso. Napaso pa nga ang dila ko. Mas lalo tuloy akong napaiyak. Kinuha ni nanay ang baso at saka pinatong sa tukador sa gilid ng kama ko. Niyakap niya ako at doon ay mas lalo na namang naging malaya ang mga mata kong lumuha. Nung medyo gumaan na ang pakiramdam ko ay inaya niya akong tumungo sa sala para makapag-usap kami ng maayos. Sumunod naman ako at doon namin pinagpatuloy na inumin ang kapeng inabot niya
sa akin, Papa Dudut. Hindi na ba mainit yung kape mo? Hindi na po nakakapaso. Bakit ka ba umiiyak? Si July po kasi Anong ginawa niya sa'yo? Wala naman siyang ginawa. Yung tatay kasi niya. Anong ginawa ng tatay niya? Pinagbawalan niya akong ligawan si July. Kasi hindi raw yun gawain ng isang babae. Ay nako. At nagpadala ka naman. Nakuwento mo ba ang love story namin ng tatay mo? Opo. Pero ayaw daw ng mga ninuno natin na manligaw ako sa lalaki. Hindi raw kasi yun ang nakaugalian. Porkit hindi nakaugalian, mali na agad? Alam ba niyang ayaw ng mga ninuno natin ang baluktot na pag-iisip? Sana na'y nandun ka para may kakampi ako nung pinagalitan ako ni Mang Edu. Pwede ko siyang puntahan ngayon para mapagsabihan. Anong akala niya sa anak niya, ginto? Teka at may kumakatok. Sige, tuloy mo muna yung pag-iyak dyan. Oh! July! Magandang hapon po, ma'am. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang po sanang makausap si Donna. Busy siya sa pag-iyak. Bakit po siya umiiyak? Nagtanong ka pa. Malamang binasted mong anak ko. Hindi ko naman po siya binasted eh. Pero pinapabasted siya ng tatay mo sa'yo. Ganon na rin yun. Po? Naku, wala po akong alam dyan. Pwede ko po ba siyang makausap? O pasok ka. Salamat po. Oh, anong ginagawa mo dito? Maiwan ko muna kayo. Lalabas muna ako. Teka na Mag-uusap kayong dalawa dyan. Silipin mo na rin yung sinaing ko mamaya. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Iniwan na kita sa plaza, di ba? Bakit sumunod ka pa dito? Kasi gusto ko itang bigyan ng bulaklak ng kalabasa. Ito oh, kabibili ko lang yan sa palengke nung nag-walkout ka. O, kunin mo na. Para saan to? Ba't mo ako binibigyan ng bulaklak ng kalabasa? Regalo ko yan sa'yo kasi manliligaw ako. Hindi ako magpapaligaw sa'yo, no? Gusto mo ba sa iba na lang ako manligaw? Sige, tingnan natin kung may babaeng tatanggap ng bulaklak ng kalabasa. Biro lang, wala naman talaga akong balak manligaw ng iba eh. Tinatakot lang kita para di mo ako basti din. Ako nga itong binasted ng tatay mo para sa'yo, no? Bakit ka ba kasi nakikinig kay tatay? Ako naman yung may gusto sa'yo. Hindi kita babasti din, promise. Kaya please, huwag mo rin akong basti din. Bakit kasi ayaw mo ako manligaw sa'yo? Ang simple lang naman nun eh. Nawiwirdohan nga kasi ako. Ayoko talaga. Kagaya mo rin palang tatay mo eh. Wala kayong bilib sa mga babaeng katulad ko. Uy, hindi ah. Bilib ako sa mga babaeng katulad mo. Buo ang respeto ko sa inyo ng nanay mo. Kaya nga gusto ko na ako ang magpakita sa'yo ng respeto at interes eh. Kung papayagan mo ko, may papakita ko sa'yo lahat yun sa panliligaw ko. Pero gusto ko pa rin manligaw sa'yo para ipakita sa'yo kung ano yung kaya mong gawin bilang isang lalaki ay kaya ko rin gawin bilang isang babae. Paano ba tayo magkakasundo? Pareho na lang tayo manligaw sa isa't isa. Uy, gusto ko yan. Mas okay yung idea na yan. Panalo yung ganyang setup. Donna? Ano yun? Pwede mo bang igisa yung bulaklak ng kalabasa sa talbos ng sayote ngayon? Palambing naman oh. Nagkikrave kasi ako eh. Napailing na lamang ako habang nakangiti sa request ni July sa akin. Naging paborito na niya ang ginisang bulaklak ng kalabasa at talbos ng sayote. Inaya ko siya sa kusina para ma-check namin ang sinaing ni nanay. Sinamahan niya akong lutuin ng bulaklak ng kalabasa. Habang hinihintay na maluto yon ay nilabas ko sa ref ang natirang tsampurado na niluto ni nanay noong umaga. Dinamihan ko ang evaporada at pinakain ko kay July. Nagustuhan niya ang malamig na tsampurado, yun din ang paborito kong klase ng tsampurado, malamig. Nagkakwentuhan at nagkatawanan kaming dalawa, Papa Dudut, habang pinagsasaluhan ang malamig na tsampurado. Isa marahil yon sa mga hindi ko makakalimutang alaala sa buhay ko. At yon ang madalas kong kinekwento sa mga naging anak namin ni July. Oo, nagkatuluyang kaming dalawa ni July. 2 taon ang inabot ng relasyon namin bilang magkasintahan bago niya ako inayang magpakasal.
Ako pa naman sana noon ang nagbabalak na mag-propose sa kanya. Kaso'y naunahan niya ako. Wala namang kaso yon. Pareho lang naman kami ng gusto. At ngayong pareho na kaming 45 ay wala na kaming ibang hinihiling pa kundi ang dagdagan pa ng Diyos ang buhay namin para makapagsama kami ng mas matagal. Para marami pa kaming taong makwentuhan ng love story naming dalawa. Kaya nga naisip ko ring ibahagi sa inyo sa Barangay LS ang kwento naming mag-asawa para mabigyan ng pag-asa ang bawat isa sa forever. Andyan lang ang forever sa gilid ninyo. Nag-aabang lang kung kailan ka magkakaroon ng lakas ng loob para lapitan ito. Sa lagay ko, ako ang naunang naglakas ng loob na lumapit. Sumunod sa akin si July at heto kapwa na namin hawak ang forever namin. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aming kwentong mag-asawa. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kabarangay forever, Donna. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Love Stories. Magulang ang unang mga taong nakikilala natin para magkaroon tayo ng pagkakakilanlan. Mga magulang na siyang dumidikit sa ating pagkatao para mabuo natin kung sino at ano ba tayo sa pagtanda. Ikaw kabarangay, ano ang epekto sa iyo ng magulang mo? Dear Papa Dudut, isa ako sa mga tagapakinig ng Barangay LS 97.1 sa Spotify. Doon ako nagmamarathon ng mga kwento ng mga kabarangay natin. Ako nga pala si Topper, 40 years old, breadwinner ng pamilya. Simula nang nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho, ay sa akin na inasa ng pamilya ko ang pang-araw-araw namin. Inako ko ang responsibilidad kasi gusto ko rin naman. Lalo't naging saksi ako sa paghihirap ng mga magulang ko para lamang mabuhay kami ng Kuya Gilbert ko, Papa Dudut. Mas matanda siya ng 5 taon sa akin. 2 lang kaming magkapatid pero malaki ang naging hirap sa amin ng mga magulang namin. Lalo't sakitin ako at madalas ay naoospital noong bata pa lamang. Imbes na makaipon ang mga magulang ko ay dumudulas lang sa kanilang palad ang mga kinikita nilang pera noong nagtatrabaho pa sila. Kaya nagmadali ako makapagtapos at makahanap ng trabaho. Pinalad naman at napili akong magtrabaho sa isang sikat na kumpanya na merong mataas na pasahod. Mataas agad ang posisyong nakuha ko. Naging mabilis tuloy ang pagbawi ko sa mga magulang ko. Kaya lang ay maagang kinuha ng Diyos si tatay. Wala pa ata akong 3 taon sa trabaho ng pumanaw ito. Labis ko yung dinibdib. Lalo't gusto ko pang maibigay sa kanya mga hindi niya nararanasan noong nabubuhay pa siya. Kaya naman pinangako ko sa sarili ko na ibubuhos ko na lamang sa aking ina ang hindi ko nagawang iabot sa aking tatay, Papa Dudut. Hindi naman maluho si nanay. Kahit na ilang beses ko na siyang kinulit na mag-request sa akin ng mga gusto niyang material na bagay ay panay pa rin ang pagtanggi niya. Ang tanging gusto lamang niya ay makasama kaming 2 ng Kuya Gilbert ko habang nabubuhay pa siya. Nay, Oh, Topper! Ginabi ka ng uwi. may mga tinapos lang sa trabaho, Nay. Para wala na akong ibang iisipin sa weekend na gagawin.
Mabuti naman yan para makapagpahinga ka na rin sa day off mo. Naaawa na ako sa'yo kada day off mo. Panay pa rin ang check mo sa laptop mo eh. Hindi lang talaga mapakalinay kapag may hindi ako natatapos sa trabaho. Kumain ka na po ba? Bumili kasi ako ng lechong manok at ice cream. Pagsaluhan natin na Kuya Gilbert. Ay, wala ang Kuya Gilbert mo. Naki-birthday sa kaibigan niya. Bukas na lang daw uuwi. Tayo na lang ang kumain, Nay. Samahan mo ako. Kanino ko pa gustong lantakan tong hita ng lechong manok eh. Uunahan mo pa ako sa hita eh. Alam mong ako may paborito niyan. Nga pala, Nay. May ibabalita lang ako sa inyo. Mag-aasawa ka na ba? Wala ata yan sa palad ko. Ay, hayaan mo't idudulog ko sa Diyos na iukit yan sa palad mo. Akong bahala. Malakas ako sa itaas. May pinapaupa kasing kondo malapit sa trabaho ko. Nirekomenda lang ng boss ko. Mahal ang kondo. Sabi ng sasabil mo mahal daw ang bayad sa kuryente, hindi praktikal. Pero malapit kasi sa trabaho ko, lalakarin ko lang. Baliwala na sa akin kung magkano man po yung ibabayad sa kuryente. Hindi naman na ako mamamasahe. Praktikal yun. Maliit din ang mga kondo. Halos hindi ka makakagalaw ng maayos doon. 2 po ang kwarto, Nay. Malaki ang isang kwarto at kasyang 2 kama. Para sa inyo ni Kuya. May balkonahin na rin para kapag mag-iyosi kayo ni Kuya, meron na kayong pupuntahan. Gusto mo na bang lumipat? Sana. Mas malapit kasi sa trabaho at hindi ganun kamahal ang upa dahil kilala ng boss ko yung may-ari ng unit. Ewan ko ha, parang hindi ako magiging masaya kapag lumipat tayo. Bakit naman po? Ang hirap kasing mag-empake at maglipat eh. Hindi na natin poproblemahin yan kasi meron naman pwedeng bayaran para sa paglilipat ng gamit natin. Kung pag-iimpake lang din naman, andito naman kami ni Kuya para tulungan ka. Kung hindi pa sapat, pwede tayong magbayad ng tutulong para mag-impake. Alanganin pa rin ako. Mas komportable na kasi ako rito. Kilala ko ng mga kapitbahay natin. Kaklose ko na rin sila. Madaling lapitan kapag hihiraman ng kawali o toyo. Nay, may magiging kapitbahay din tayo roon. May kawali rin sila, toyo. Pwede mo pa rin silang kilalanin. Dito sa atin malapit ang mga tindahan at palengke. Mabilis na lakaran lang, nasa palengke na ako. Marami ring pharmacy sa paligid. Mabilis ako makakabili ng maintenance ko. Sa ground floor ng condo may pharmacy doon na 24/7. May katabi rin na convenience store ang pharmacy na yon. Bukas din magdamag. Ang tanong, mabait bang mga tindera ron? Kasi yung mga pinagbibilan ko, close na kami. Tropa-tropa ba? Ang nanay talaga. Pati yan pinoproblema pa. Hindi kasi madaling lumipat. Marami kang kailangang isaalang-alang. Ano po ba yung totoong dahilan kung bakit ayaw niyong lumipat? Sinabi ko na sa'yo. Nay. Ay, paano ang mga alaala ng tatay mo rito? Iiwan na lang natin, ganun? Babaunin natin sa paglipat. Kahit sa dulo pa tayo ng mundo lumipat, kasama natin ang mga alaala ni tatay. Madadala mo ba sa kondo yung sulok ng kwarto namin ng tatay mo? Alam mo bang dun sa madalas tumatambay nung nabubuhay pa siya sa kaliwang sulok ng kwarto? Sabi niya, sakto raw ang tama ng araw doon. Hindi masakit sa balat at mata, hindi mainit. Saka hindi malakas ang buga ng hangin doon mula sa bintana. Hindi nilalamig ang tatay mo tuwing pumupwesto ron. Pero wala na po si tatay. Wala nang pupwesto ron. Kahit na. Masaya ako sa tuwing nagigising ako at nakikita ang sulok na yon. Iniisip ko, nasa kusina lang siya at naghahanda ng kape at saka siya papasok sa kwarto namin para magkape sa sulok na yon. Nay. Sabi mo, lahat ng hihilingin ko sa'yo ibibigay mo. Ito lang ang hiling ko. Pagbigyan mo na ako. Hindi ko na sinagot pa si Nanay Papadudut. Panalo na siya. Nagamit niya sa akin ang mga sarili kong salita laban sa bala ko. Hindi ko na rin siya pinilit pa na lumipat, Papadudut. Alam ko naman na kapag matanda ka na, sentimental ka na sa maraming bagay. Si Nanay ang nangunguna sa amin sa pagiging sentimental. Kaya hindi niya magawang bitawan ang tinitirhan naming bahay. Doon na kasi kami tumira mula pagkabata namin ni Kuya. Doon na kami lumaki at nagkamalay. Masyado na ngang luma ang bahay kung tutuusin. Marami na itong problema sa bubungan at mga pader. Isa yon sa mga dahilan kung bakit gusto ko na ring lumipat dahil hindi na ako komportable sa mga sira ng bahay namin.
Kaya lang ayaw talaga ni nanay umalis kaya napilitan akong pumayag sa gusto niya. Nang hinayang ako sa kondo na nirekomenda ng boss ko, sa totoo lang, gusto ko pa naman sana ng pagbabago at para hindi na rin ako mahirapan sa pagkukommute. Mas pinili kong pagbigyan kung saan magiging masaya at komportable ang nanay ko. Iyon na rin naman ang nakasanayan ko lalo na noong namatay si Tatay Papa Dudut. Para ba akong laging natatakot na baka hindi ako makabawi sa nanay ko tulad ng nangyari kay tatay. Kaya naman sinusulit ko ang bawat sandali na kasama ko si nanay at sinusunod ang lahat ng mga kahilingan niya. Hindi na natanggal ang pagiging balisa ko sa salitang kamatayan. Lagi akong pinangungunahan ng anxiety at takot ako sa tuwing naiisip ko na mawawala si nanay. Hindi kasi ako nakapaghanda noong namatay si Tatay Papa Dudut. Kaya bantay sarado ako kay nanay. Lahat ng magpapalusog at magpapasaya sa kanya ay ibinibigay ko. Ayoko na kasing maramdaman yung klase ng panghihina at panghihinayang na naramdaman ko noong lisanin ni tatay ang mundong ito. Kaya kahit may desisyon si nanay na labag sa kalooban ko, ay pinagbibigyan ko pa rin, Papa Dudut. Kuya Gilbert, nasaan si nanay? Nasa banyo ata, sumasama ang sikmura. Alam mo ba kung saan niya nilagay yung mga inipon kong coins sa altar? Nawawala eh. Ah, yung coins mo? Oo, alam mo ba kung nasan? Ginastos ko na. Seryoso ka ba? Alam mo bang hindi maganda na nag-iipon ng barya? Lalo kung ilalagay mo sa altar. Bakit? Para raw pinag-iipunan mo na ang kamatayan mo pag ganun. At sino naman na nagsabi sa iyo niyan? Mga kamag-anak natin. Tanong mo pa kay nanay. Pinaghirapan kong ipunin yun. Nilalayo lang kita sa kamatayan at kamalasan. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin eh. Magpasalamat sa'yo? Dahil nilustay mo ang mga barya ko? Pinrotektahan lang kita. Saan mo ginamit ang mga barya ko? Kung saan. Bumili ako ng luya para sa goto na niluto ni nanay kahapon. Magkano lang ang luya? Yung natira, pinangbili ko ng yosi. Hati kami ni nanay. At ginamit mo pa talaga para sa bisyo mo? Para sa bisyo namin ni nanay. Nagtatalo ba kayong magkapatid? Rinig ko kayo sa banyo. Pinapaliwanag ko lang kay Topper, Nay, na masama ang nag-iipon ng barya lalo kung ilalagay sa altar. Ah, oo. Mabuti nga hindi mo nilagay sa alkansya, Topper, kasi mas mabilis daw gumana ang kamalasan nun. Hindi ko pinaniniwalaan ang pamahiin na yan. Kaya hindi yan gagana sa akin. Sa susunod, ipabuo na lang ang barya at idiretso mo na sa bangko, wag na sa altar. Wala na talaga akong ilalagay dyan sa altar maliban sa insenso. Sarili mong kabahay pag nanakawan ka. Hindi kita pinagnakawan ha. Ayusin mo yung mga salita mo. Ginawan ka na nga ng pabor eh. Kailan naging pabor sa akin na pag nakawan ako ng pera? Niligtas nga lang kita sa kamatayan. Ay, awat na kayo sa pag-aaway. Kayong dalawa na nga lang ang magkapatid, panay pa ang pag-aaway nyo. Ipaliwanag mo kasi, Nay, kay Topper na iniisip ko lang ang kalagayan niya. Ang galing naman. Kaya mo ba naisip na ipangbili na lang ng yosi yung mga barya ko? Yosi namin ni nanay. Dalawa kaming nakinabang doon, hindi lang ako. Hayaan mo na yun, Topper. Sa susunod, huwag ka na kasing mag-iipon ng barya para hindi na kami matakot ng kuya mo. Pinakaba mo kami eh. Ako pa tong mali. Hindi naman namin sinasabi na mali ka. Gusto lang talaga naming mag-ingat ka. Ayoko mamatay ka, anak, dahil lang sa kakaipon mo ng barya sa altar. Tama. Kung hindi dahil sa akin, baka pinaglalamayan ka na ngayon. Grabe. Grabe talaga. Aalis muna ako. Saan ka pupunta gabi na? Ipapabuo ko sa tindahan itong mga barya sa bulsa ko para wala nang mananakaw. Pabili na rin ng isang pakete ng yosi. Bayaran ko sa'yo sa katapusan. 20 years old lang si nanay nang ipanganak niya si Kuya Gilbert. Dahil panganay, naging practice child si kuya ng mga magulang ko. Lalo na si nanay. Kaya sa aming dalawa ay alam kong mas malalim ang koneksyon nilang dalawa kumpara sa akin.
Lalo't parehas pa sila ng bisyo, ang magyosi. Lagi silang magkausap na dalawa sa tuwing wala ako sa bahay. Wala kasing trabaho si kuya at hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil tinulungan niya si nanay na mag-asikaso sa bahay. Nasanay siyang hindi nagtatrabaho at umasa lamang sa inaabot noon ni tatay. Noong namatay si tatay, sa akin naman siya bumaling para umasa ng sustento. Mas lalo pa siyang ginanahan na hindi magtrabaho noong namatay na si tatay. Ang lagi niyang rason ay kailangan ng makakasama at bantay ni nanay sa bahay, lalo't wala na raw si tatay. Pinayagan ko ang rason na yon, lalo't babad ako sa trabaho at mas marami talaga akong oras na nailalagi sa opisina kesa sa bahay. Ayoko namang maging malungkot si nanay kapag nag-iisa ito. Kahit noong time na yon ay gusto ko nang maghanap ng trabaho si kuya para may kasama naman ako sa pagbabayad ng bills sa bahay. Lalo na sa maintenance ni nanay. Gusto ko na ring makaipon para sa sarili ko. Sa totoo lang, kahit malaki ang sahod ko ay wala akong nasimulang ipon dahil lahat ay napupunta sa mga bayarin sa bahay. Gusto ko ang lahat na matulungan, kaya naman gastos ko ang lahat ng meron sa bahay. Mas lumalaki pa nga ang gastos ko mula nang namatay si tatay kasi nagdesisyon akong mag-travel kaming mag-iina. Gusto ko kasi talagang makabawi sa nanay ko pagdating sa oras na binubuhos ko sa kanya. Kaya naman Papa Dudut, iginagala ko na siya. Bagay na hindi ko nagawa noon kay tatay noong nabubuhay pa siya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinubukan kong tiisin ang mga inis ko kay Kuya Gilbert. Kung ako lang ang masusunod ay ayoko na sanang makasama pa siya sa isang bahay dahil habang tumatagal, mas nagiging palaasa siya sa akin. Si nanay lang naman ang gusto kong sustentuhan noon pero dahil naka-package deal sila ni Kuya Gilbert, kaya wala na rin akong magawa pa. Damay si kuya sa lahat ng mga ibinibigay ko kay nanay. Hindi naman din ako makaangal. Iniisip ko na lamang na masaya naman kasi si nanay kapag nandyan si kuya. Pero paano naman ako? Lagi na lamang akong binibigyan ng stress ng kapatid ko. Tulad na lamang ng pagiging wala niyang malasakit sa mga gamit namin sa bahay. Sa bagay, hindi kasi siya ang bumibili kaya madalas nasisira niya yung mga gamit kasi wala siyang pake. Masira naman kaagad, meron naman daw akong pambili. Hindi talaga siya maingat at may pagkabalasubas. Lagi niyang sinasabi na kaya ko pa naman daw bumili ng bago dahil malaki naman ang sinasahod ko. Hindi ako natuwa roon at masyado na siyang kampante na ako ang nagsisilbing padre de pamilya sa amin kahit na dapat siya ang kumakargo kasi siya naman ang panganay. Wala rin siyang naitutulong. Inaasahan ko pa naman dahil wala siyang trabaho ay pwede na niyang tulungan si nanay sa mga gawaing bahay. Pero maling-mali ako. Lagi ko siyang nadadatna na nakahilata at may hawak pang beer habang pinapanood lang si nanay na naglilinis ng bahay. Sinubukan ko siyang kausapin tungkol doon at ang sagot niya ay mas marunong daw sa mga gawaing bahay si nanay kesa sa kanya. Sinabayan pa niya yon ng tawa na mas lalong nagpainis sa akin. Papa Dudut, hindi ko galing makipagtalo sa totoo lang. Pero pagdating sa mga kabalbala ng kuya ko ay parang lagi akong natitrigger na makipagtalo sa kanya. Lagi akong sinesenya sa ni nanay na tumigil sa tuwing gusto ko nang sumabog dahil sa kuya ko. Effective naman kasi napipigil ko ang sarili ko. Si nanay lang talaga ang nakapagpapakalma sa akin sa tuwing napupuno na ako kay kuya. Pero may mga pagkakataon noon na naiisip ko kung hanggang kailan tatalab sa akin ang pagpapakalma ng nanay ko sa akin, Papa Dudut.
naman, Gilbert! Ano ba tong ginawa mo sa aso natin? Magiging lola ka na, Nay! Congrats! Hindi nakakatuwa. Bakit mo pinabuntis tong aso natin? Para maibenta natin, Nay. Sayang naman. Ang ganda kaya nitong chihuahua natin. Quality. Dapat pinapalahian talaga to eh. Nay, Topper, anak! Mabuti't dumating ka na. Sabayan mo na kami ng kuya mo na maghapunan. Hindi pa rin kami kumakaing dalawa. sige po. Bumili na rin ako ng inihaw na panganan tuna. Idagdag natin sa ulam. Topper, magiging tatay ka na. Ano? May nabuntis ako? Hindi ikaw. Yung aso mong chihuahua. Ano? Parang 1 buwan na atang buntis. Base sa pagkakakapa ko sa tiyan niya. Hindi mo ba napansin na medyo umumbok yung tiyan niya? Paano ko mapapansin? Babad ako sa trabaho. At least ngayon, alam mo na. Congrats! Nay, bakit hindi nyo binantayan yung aso natin? Ewan ko ba naman dyan sa kapatid mo? Wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Tanggapin na lang natin yung mga magiging anak niya. Kung ayaw mo ng dagdag na aso rito sa bahay, pwede ko namang ibenta. Para may pangbakasyon din ako sa birthday ko. Pinagkakitaan mo pa talaga? Kesa naman masayang yung mga anak niya, di ba? Hindi pa nga natin alam kung mabubuhay ang mga anak niya. Pwede silang mamatay sa ginawa mo. Oh, edi ikaw na tong magaling. Pasensya na kung iniisip ko lang ang pangangailangan ng aso natin. Iniisip mo ba talaga ang pangangailangan ng aso? O nangangailangan ka lang talaga ng panggastos? Sana humingi ka na lang sa akin kaysa pinakailaman mo tong aso natin. Huwag na kayong magtalo. Wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Si kuya kasi, parang walang pinagkakatandaan. Ikaw na talaga tong matalino at maganda ang trabaho. Porke alam mong umaasa lang ako sa bigay mo at sa mga magiging anak ng aso. Hayaan mo, kapag nanganak niyang aso, lahat ng mapagbebentahan ibibigay ko sa'yo. Hindi yan ang gusto kong puntuhin dito. Topper, sinabi kong awat na eh. Papa Dudut mahinahon at kalmado lagi si nanay kaya laking gulat ko nang sumigaw na ito. Ni minsan ay hindi niya kami sinigawang magkapatid, maliban na lamang noong gabing yon. Kaya mas lalo akong naggalit kay kuya. Huminto na rin ako sa pakikipagtalo sa kanya at pinili na lamang na pumasok ng kwarto ko. Hindi na ako nakasabay na kumain sa kanila. Nakailang katok sa pinto ko si nanay pero hindi ko siya pinagbuksan. Nasaktan ako sa direktang pagkampi niya kay kuya. Kahit dati pa noong mga bata kami ay si kuya rin madalas ang kinakampihan niya. Naintindihan ko yung sitwasyon kasi noon ay mas paborito naman ako ni tatay. Kaya lang noong namatay na si tatay at kaming tatlo na lamang ang naiwan, minsan pakiramdam ko ay nag-iisa na lamang ako. Dahil sa ganong pag-iisip ay hindi ko napigilang maiyak. Binuksan ko ang TV ko sa kwarto, nilakasan ko ang volume para matabunan ang tunog ng pag-iyak ko. Hindi po ako iyaking lalaki pero nasaktan talaga ako noon. Nahaluan pa ng stress at pagod sa trabaho. Lumipas ang ilang linggo at pinipilit ko pa ring maging productive sa trabaho sa kabila ng pagkabwisit ko sa kuya ko. Nadagdagan na naman yung pagkabanas ko kay Kuya Gilbert dahil sa isang pangyayari. Madaling araw noong magising ako. Nagutom ako kaya lumabas ako ng kwarto. Nagpunta ako sa kusina para kumain at doon ko nakitang naghihingalo na ang aso namin. Nagmadali akong maghanap ng vet clinic na bukas pa ng mga oras na yon. Nakahanap naman ako at nagmadaling itinakbo doon ang aso namin pero sa kasamaang palad ay hindi na ito umabot pa ng buhay. Sa bilis ng mga pangyayari medyo lutang pa ako nang kausapin ng vet. Ang naaalala ko lang na sinabi niya ay namatay daw ang aso namin kasi mas malaking aso ang nakasta dito. Malaki ang mga tuta sa tiyan ng aso na habang tumatagal ay lalong nagpapahirap sa aso namin kaya nagkaroon ito ng komplikasyon at yon ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Pag-uwi ko ay pinaalam ko yon kaagad kina nanay. Nagkibit balikat lamang si kuya na parang hindi mabigat ang mga nangyari. Mula noon ay nagtanim na ako ng sama ng loob sa kapatid ko.
Binibilang at tinatandaan ko na rin ang bawat pagkakamali niya para kung sakaling kailangan ko siyang kumprontahin ulit ay may ipangbabala ko sa kanya. Dumating yung araw na yon, Papa Dudut, kung saan ay isinampal ko sa mukha niya ang mga kabalbalan na ginawa niya dati, Papa Dudut. Kuya Gilbert, mag-usap tayo. Asan si nanay? Nasa kwarto siguro. Nahihilo raw. Bakit? May sumugod na babae sa office namin kanina. Jenna raw ang pangalan. Ah, si Jenna. Kilala ko yun. Bakit? Nagsusumbong sa akin. Iniiwasan mo na raw siya after niyang sabihin sa'yo na buntis siya. Ang hina naman niyang makagets. Dapat alam na niya yun. Kapag iniwasan ko siya, ayoko na. Ayaw mo na dahil nabuntis mo? Tulad ng mga dating nabuntis at tinakasan mo. Alam mo naman na pala. Bakit kailangan kumprontahin mo pa ako tungkol kay Jenna? Kasi nakakahiya. Sinugod ako sa opisina. Akala nila ako nakabuntis sa kanya. Sabihin mo, di pa nga ako sigurado kung ako yung ama ng pinagbubuntis niya. Sigurado akong sa'yo yun. Hindi ako nagkakamali kapag may tinatakasan kang babae. Lagi mong sinasabi na hindi sa'yo yun. Pero pagkalabas ng bata, halos walang pinagkaiba sa mukha mo. Sobra ka namang mangusga. Tandaan mo, ako pa rin ang kuya mo. Ikaw pa rin ba ang kuya sa ating dalawa? Kasi parang ako na yung umaako nun eh. Ako ang bumubuhay sa pamilya natin. Ako ang problema sa mga kalokohang pinapasok mo. Kung ano man ang problema ko sa mga nabubuntis ko, hayaan mo ko. Huwag mong problemahin. Paanong hindi po problemahin? Ako ang sinusugod ng mga nabubuntis mo. Ako ang ini-stress nila sa tuwing tinatakasan mo sila. Pwede naman kasing wag mo na lang silang harapin tulad ng ginagawa ko. O di tapos ang problema. Hindi rin natatapos ang problema, kuya naman. Kailan ka ba talaga magtitino? Pagod na akong sumasalo sa mga problema mo. Pagod na nga ako sa kakatrabaho. Hindi ko pa mailagan lahat ng sakit ng ulo na binibigay mo sa akin. Ano na naman ba tong naririnig ko? Umiidlip ako eh. Bakit ba nagtatalo na naman kayo magkapatid? Si Topper kasi, Nay. Feeling perfect. Kanina pa ako inuusgahan dahil nakabuntis na naman ako. Nakabuntis ka na naman? Kumalma ka, Nay. Hindi pa nga ako sigurado kung sa akin yun eh. Ano ba naman, Gilbert? Panglima mo na yan ah! Hanggang kailan mo tatakasan ang responsibilidad mo sa mga babaeng nabuntis mo? Pogi problems talaga to, Nay. Kasalanan nyo to ni tatay. Gumawa-gawa kayo ng poging anak. Ayan tuloy, habulin. Habulin ng mga obligasyon. Pwede bang makipagbiruan ka na lang sa amin ni Nanay, Topper? Panira ka naman ng moment eh. Hindi biro mga ginagawa mo, kuya. Ilang babae pa bang bibiktimahin mo bago ka matuto? Pag binigyan ako ni Lord ng 10, doon na siguro ako hihinto. Naririnig niyo ba kung paano sumagot ng anak niyo, Nay? Naririnig ko. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Pero bakit parang sa akin pa kayo galit? Kasi pinapalala mo lang tong sitwasyon. Ang pangit na nga nang nangyari sa kapatid mo, gagatungan mo pa ng sermon. Kasi kung hindi ko siya sa sermonan, sinong gagawa? Ni hindi niyo siya mapagsabihan ng tama, kaya umaabot na si 5 nabubuntis niya. Tinalikuran ko silang dalawa at hindi na hinintay pang makasagot isa man sa kanila, Papa Dudut. Malapit na akong mapundi noon kaya minabuti ko na lamang na layasan silang pareho. Hindi ko na pinakinggan ang pag-uusap nila at muli akong nagkulong sa kwarto. At kahit medyo naririnig ko ang mga palitan nila ng salita ay hinayaan ko na lamang sila. Hindi na ako nakialam pa. Sila naman ang may problema at hindi ako. Bakit ko ba stressin ang sarili ko para intindihin at pakisamahan sila? Mahal ko ang nanay ko pero minsan ay naiinis ako dahil sa kakaibang pagpapakita nito ng pag-intindi at pagmamahal kay kuya. Kaya parang lumaking walang alam sa buhay si kuya at palaging mali ang mga desisyon sa buhay dahil hinahayaan lamang siya ni nanay. Ang masakit pa ay sobrang kinukonsinti ni nanay si kuya.
Kaya talagang hindi natuto at lumaking bano sa buhay ang kuya ko. Sa totoo lang ay marami akong naisakripisyo para kay nanay, lahat yon ay naisip ko habang nakakulong ako sa kwarto. Marami akong bagay na hindi nagawa para sa sarili ko dahil kailangan ko siyang unahin sa lahat. Hindi ako nagkaroon ng asawa dahil natakot ako sa commitment para sa isang romantic relationship. Dahil oras na makapag-asawa ako ay sino na ang sasalo sa responsibilidad sa nanay ko. Malabo pa sa sabaw ng sinaing, natustusan ni kuya ang nanay namin. Kaya pinili kong hindi makipagrelasyon para mailaan ang oras ko sa pag-aalaga at pagbabantay sa nanay ko. Tulad na lang sa pagpili kong tanggihan ang offer ng isang kumpanya sa ibang bansa para magtrabaho sa kanila. Nabanggit ko yon kay nanay pero hindi ko pinatos kasi ayaw niya raw na malayo sa akin. Marami akong hindi nagagawang trabaho dahil kailangan ko siyang paglaanan ng oras dahil kung hindi ay sasama ang loob niya at hindi ako kikibuin. Natural naman daw yon. Sa mga matatanda, madamdami na sila. Pero paano naman ako, Papa Dudut? Paano na ang nararamdaman ko? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong bata pa lamang kami ni kuya ay siya na itong laging nakadikit at malambing kay nanay. Lagi nga siyang pinapayagan ni nanay na umabsent sa school kapag ayaw nitong pumasok. Nakonsente talaga ng malala. Napagsabihan na ni tatay si nanay dati sa pangungonsinti nito. Pero deadma lang si nanay. Tuwing uma-absent si kuya sa school ay nalalaman na lang namin ni tatay na nagpupunta sila noon sa mall ni nanay para kumain at bumili ng laruan ni kuya. May pasalubong din naman akong laruan at pagkain kay nanay pagka-uwi nila pero minsan ay naiisip ko, sana sumabay na lamang ako sa pag-absent ni kuya. Baka minsan ay mapaboran din ako ni nanay. Hindi ko pa na-realize ang lahat ng iyon noong bata pa ako. Nung tumanda na ako at mas naging malinaw na ang isipan ko sa lawak ng mundo ay na-realize kong may mali sa sitwasyon namin. Lagi kong sinusubukang kunin ang atensyon at pagmamahal ni nanay, Papa Dudut. Gusto kong tumapat sa klase ng relasyon na meron sila ni kuya. Kaya naman nagpursige ako sa pag-aaral at pagtatrabaho at sa pagiging mabuting anak sa kanya. Naging mabuti naman si nanay sa amin pero kumpara sa kapatid ko ay malayo yung trato niya sa akin. Mas lalo kong gustong kunin ang atensyon at pagmamahal ni nanay lalo nung namatay na si tatay. Nawala na kasi ako noon ng isang taong paborito ako. At sa pagkawala ni tatay, si nanay lang ang naisipan kong lapitan para punuin ang naiwang espasyo ni tatay sa puso ko. Hindi ko yon sinabi kay nanay dahil hindi kami gaanong ka-close na dalawa para mag-share ng saloobin ko. Hindi katulad ni Kuya Gilbert kayang-kaya niyang sabihin lahat ng mga nararamdaman niya kay nanay. Doon ako higit na naiinggit dahil wala akong mapagsabihan ng nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay nag-iisa na lamang ako lagi. Hindi ko yon pinaramdam kay nanay. Lagi kong ipinapakita sa kanya na andun lamang ako lagi sa tabi niya at nakasuporta, Papa Dudut. Nay, Bakit? mag-usap tayo tungkol kay kuya. Mamaya na lang pagdating niya. Andun pa siya sa mga kaibigan niya, nagiinuman sila. Ayan nga ang gusto kong pag-usapan, Nay. Tungkol sa mga kaibigan niya. Habang wala siya, mag-usap tayo. Para mas maintindihan niyo rin naman po kung anong punto ko. Nagkaaway na naman ba kayong magkapatid? Lagi naman kaming may hindi pagkakaintindihan at gusto ko maayos na to. Ano na naman bang nangyari? Kailangan na nating lumipat ng bahay, Nay. Akala ko ba hindi na tayo lilipat? Pumayag ka na, di ba?
Tsaka sinabi mo na rin na hindi na bakante yung kondo na pinapaupa sa'yo nun. Maghahanap tayo ng iba. Basta kailangan na nating umalis dito. Huwag mo naman akong binibigla sa ganyan, anak. Ano na naman bang nagtulak sa'yo para magdesisyon ng ganyan? Hindi na maganda na naiimpluwensyahan si kuya ng mga kaibigan niya. Parehas niyang tambay ang mga yun. Walang ibang pinagkakaabalahan kundi mangbuntis ng mga babae at hindi naman papanagutan. Kailangan nating ilayo si kuya sa kanila para makapagbagong buhay na siya. Huwag mo naman silang husgahan. Pwede namang magkamali ang mga tao hindi naman bawal yun. Sa lagay ni kuya at mga kaibigan niya, sagad na ang mga pagkakamali nila. Malapit na mag-50 si kuya pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung anong gagawin sa buhay niya. Wala pa rin siyang ibang plano maliban sa tumambay kasama ang mga kaibigan niya at mag-inom. Idagdag pa yung pambababae niya. May oras pa para magbago ang kuya mo. Anong oras yan, Nay? Babantayan ko. Alam kong gusto mo lang mapabuti ang kapatid mo pero hindi makakatulong kung pipilitin natin siya. Hindi pa siya handa. Kailan siya magiging handa, Nay? Sige nga. Suportahan na lang natin ang kuya mo. Suportahan siya sa mga kabalbalang ginagawa niya? Ayoko. Mabait naman ang kuya mo. Hindi na usapang bait to, Nay. Para to sa ikakaayos ng buhay niya at para hindi na rin niya tayo pineperwisyo. Hindi naman ako napeperwisyo sa kapatid mo At paano naman ako? Stress na ako madalas sa trabaho. Tapos puputaktahin pa niya ako sa mga kalokohan niya. Ako ang sumasalo nun, Nay. Sana maintindihan niyo ako. Paano naman ang mga alaala natin sa bahay na to? Hindi ka ba nanghihinayang? Tingnan mo yung pintuan natin. Doon namin minamarkahan ng tatay niyo noon ng paglaki niyo. Pati yung kwarto namin ng tatay mo. Hindi ko pinapinturahan ng mga pinintan niyo ron ng mga bata pa kayo para lagi akong may alaala tungkol sa inyo. Picture na lang natin at ipa-frame. Isabit natin kahit saang parte pa ng bahay na lilipatan natin. Ayoko talagang lumipat, anak. Matanda na ako. Madali na akong mapagod sa kakapalit ng paligid ko. Hayaan mo na ako rito. Hindi ba't gusto mo naman akong maging masaya? Dito ako masaya. Pupunta muna ako sa opisina. Itatapusin lang ako. Anak, pwede mo ba akong ihatid? Saan po ba ang punta nyo? Isasabay ko na kayo sa taxi. Sa probinsya natin pero sa Sabado pa naman. Dumating kasi yung kumari ko na si Lily galing Dubai. Gusto ko sanang makita siya at makakwentuhan. Nay, may trabaho ko sa Sabado. Baka pwedeng umabsent ka muna, minsan lang naman. Marami akong ginagawa sa trabaho tuwing Sabado, Nay. Di ba nga madaling araw na ako madalas nakakauwi dahil marami akong tinatapos sa araw na yon? Ihahatid mo lang naman ako. Pwede kang magbalikan kung gusto mo. Tapos sunduin mo na lang ako ron ng Lunes. Ang imposible po ng pinapagawa nyo. Masasakripisyo ang trabaho ko, maraming umaasa sa akin sa office. Paano naman ako? Ikaw lang tong inaasahan ko. Hindi na naman ako nakaimik sa sinabi ni Nanay Papa Dudut. Tulad ng dati, hindi ko na naman siya nagawang tanggihan. Pero bakit kapag ako ang humihiling sa kanya ay hindi niya ako mapagbigyan? Ganon na ba talaga ang role ko bilang isang anak? Nag-file ako ng leave sa trabaho para maihatid ko ang nanay ko. Sabado at Lunes, ni-request ko. Hindi ko naman kasi siya magawang pabiyahihin ng mag-isa. Lalo't sinusumpong siya madalas ng kanyang high blood. Bigla na lamang itong mahihilo at madalas ay dumudugo ang ilong. Kailangan niya talaga ng kasama. Sinabi ko na si kuya na lamang ang sumama sa kanya pero may pupuntahan daw ito sa mismong araw ng Sabado. Kaya ako ang inaasahan ni Nanay na maghahatid sa kanya papunta sa probinsya. Hinintay ko siya at lumuwas kami pabalik ng Lunes. Hindi na ako mapakali noon dahil alam kong natambakan na ako ng trabaho. Pero kailangan kong unahin si Nanay. Habang nasa biyahe pa uwi sa bahay, naalala ko bigla noong bata ako. Hindi ako nakahabol sa audition ko sa isang singing contest dahil inuna ni Nanay na dumaan muna sa kaibigan niya para makipagkumustahan. Nakailang pakiusap ako na umalis na kami pero sinitan niya ako at sinabing late na din naman daw magsisimula ang audition. Pero nagkamali siya doon. Nagsimula yon sa tamang oras at hindi na ako nakaabot dahil natawag na ako para sumalang. Hindi pinagbigyan sa audition yung mga tulad kong na-late kasi marami ang mga participants. Napalagpas ko yung pagkakataon na yon
dahil mas inuna ni nanay ang ibang tao. Maraming beses pa niyang pakiramdam sa akin na lagi niyang inuuna ang ibang tao kesa sa akin. Hindi sana sasama ng todo ang loob ko kung paminsan-minsan ay pinakikinggan at binibigyan niya ng pabor ang mga kahilingan ko. Kuya, Bakit na naman? nagda-drugs ka ulit? Grabe ka namang mambintang. Yung totoo. Matagal na akong hindi gumagamit. Wala rin naman akong pambili. Di ba nga hindi mo na ako sinusustentuhan? Saan naman ako kukuha ng pera para sa drugs? Lagi kang nakakagawa ng paraan para sa drugs dati. Dati yun. Hindi na ba pwedeng magbago ang tao? Gusto ko sanang maniwala sa'yo. Kaya lang iba kasi nakita ko kanina sa kwarto mo. Bakit ka pumasok sa kwarto ko? Kasi pinakuha ni nanay ang plancha sa kwarto mo. Gusto mong magpaliwanag? Bigay lang sa akin yun. Kaya binili mo o binigay, mali pa rin gumamit noon. Yan na nga lang ang takas ko sa pagbubunganga mo. Haharangin mo pa. Humahanap ka na naman ng rason para maipagtanggol ang baluktot mong pamumuhay. Ikaw na talaga lagi ang perfect. Ang linis mo eh. Parang hindi mo na kailangang maligo kasi wala kang dumi sa katawan. Ganyan ka talaga, no? Kapag nako-corner ka na sa kalokohan mo, bigla ka maghahanap ng ibang iinsulto sa akin. Nako, ano bang pang-iinsulto sa'yo? Hindi nga kita mahanapan ng ipipintas kasi nga di ba? Perfect ka. Hindi kasi to tungkol sa akin. Dahil to sa issue mo sa pagdadrugs. Sige, ipagsigawan mo pa para marinig ng mga kapitbahay. Mas concerned ka pa sa sasabihin ng kapitbahay? Pero wala kang concern sa mga kasama mo rito sa bahay? Paano kapag natiktikan ka? Ay di damay kami. Bakit? Pusher ba ako? User lang naman ako ah. Bakit ako titiktikan? Akala mo safe ka porque di ka nagbebenta? Anong pag-iisip yan? Safe ako. Paminsan-minsan lang naman ako gumagamit kapag may nag-aabot. At paano naman kami ni nanay? Naisip mo ba na safe kami kapag nakakagamit ka? Paano kung mawala ka sa sarili mo? Alam mong pwede kang makagawa ng hindi maganda dahil sa drugs na yan. Hindi ko kayo gagalawin. Huwag kang mag-alala. Kaya kong kontrolin ang sarili ko. Sabihin mo yan kapag drugs na nag-control sa'yo sa susunod. Nagtatalo na naman kayo? Nay, si Kuya Gilbert, bumalik na naman sa pagdadrugs. Gilbert! Stress at pagod lang ako kaya ako napagamit, Nay. Stressed ka pa? Pagod? Samantalang wala ka namang ibang ginagawa kundi tumambay. Saan ka nakakakuha ng stress at pagod? Sa'yo at sa pagiging pakialamero mo sa buhay ko. Gilbert, akala ko tumigil ka na. Alak naman, masama yan eh. Lumayas ka na lang dito sa bahay, kuya. Bago kami mapahamak sa mga ginagawa mo. Bakit ako lalayas? Bahay ko rin naman to. Nag-aambag ka sa upa? Sa kuryente man lang? Mineral water? Anong ambag mo? Maliban sa marurumi mong damit na sinanay pang naglalaba. Walang lalaya sa bahay na to. Pamilya tayo, dapat magsama-sama tayo. Seryoso ba kayo, Nay? Nakita nyo na nagdadrag si kuya. Pero gusto nyo kasama pa rin natin siya? Kasi pamilya tayo. Kahit magkamali ang isa, pamilya pa rin to. Anong klaseng pamilya yung hindi iisipin ang kapakanan ng mga kasama niya? Pamilya pa ba? Tungturingan natin? Huminahon ka muna kasi nadadala ka lang ng emosyon mo kaya ganyan ka magsalita eh. Ganito ka magsalita dahil napupuno na ako. Ilang beses na tayong pinahamak ni kuya noon. Huwag na tayong magdagdag ngayon, parang awa nyo na. Hindi ko na kaya, Nay. May karapatan pa rin ako rito sa bahay. Dito na ako lumaki. Andito rin si nanay. Bahay ko rin to. Hindi mo talaga kailangang umalis, Gilbert. Mapag-uusapan pa to. Sige, Nay. Pag-usapan natin to. Sino ang aalis sa bahay na to? Ako o si kuya? Topper. Padaliin na natin, Nay, para matapos na to. Ako o si kuya? Napatitig sa akin si nanay, sinisiguro niyang seryoso ako bago siya sumagot. Hindi naman makatingin ang diretso sa akin si kuya at napansin ko ring pinagpapawisan ang noo niya. Siguro alam niyang dehado siya sa pilian. Pero sa totoo lang, pakiramdam ko noon ay dehado rin ako. Sa lalim ng koneksyon ni nanay at Kuya Gilbert ay malaki ang posibilidad na mas piliin ni nanay si kuya. Hinanda ko naman ang sarili ko.
Naisip ko na mabilis lang akong makakaalis sa bahay namin at kakayanin ko naman ang gastos sakaling lilipat ako sa bagong apartment. Pero ang tanong na tumatakbo sa isip ko, paano silang dalawa? Paano si nanay? Tiniis kong huwag isipin masyado noon ang magiging kalagayan ni nanay sa pangangalaga ni kuya. Sakaling ako ang piliin niya na umalis. Gugutumin ba siya ni Kuya Gilbert o baka naman mapilitan si kuya na maghanap ng trabaho para may maipakain sa nanay namin? Yun ang mga bagay na kasalukuyang naiisip ko nang biglang magsalita si nanay. Ako raw ang pinipili niyang manatili sa bahay. Parang hindi naman nagulat si kuya sa naging desisyon ni nanay. Parang inaasahan na niyang ako ang pipiliin. Kabaligtaran naman sa akin, inasahan kong si kuya ang pipiliin dahil siya ang paborito. Pero naligayahan ang puso ko nang sa wakas ay nagkaroon ako ng espasyo sa puso ng nanay ko. Humingi ng tawad si nanay kay kuya at pinagsabihan na itigil na ang paggamit ng pinagbabawal na gamot. Sana naman ay nakinig si kuya at magbago na talaga. Matapos noon, Papa Dudut, ay sinabi ni nanay na handa na siyang lumipat ng bahay kung saan ay mas malapit sa trabaho ko at mas makakatipid. Baka raw oras na rin ang pagbabago. Doon nasiyahan lalo ang puso ko, sa wakas ay nakinig na si nanay sa akin. Matapos noon ay nag-usap sina kuya at nanay at nakita ko ring inabutan ng pasimple ni nanay ng isang bungkos ng pera si kuya. Inipon niya yon mula sa mga inaabot ko sa kanyang allowance kada sahod ko at sa mga natatanggap kong komisyon. Naging mahirap din sa akin ang desisyong yon, lalo't nasasaktan ako na makitang malungkot si nanay dahil sa paghihiwalay nila ng panganay niya. Pero kesa naman parehas kaming malubog sa bangkang sinasakyan namin, balang araw ay maiintindihan din niya ako. Hanggang dito na lamang po ang liham ko at sana'y nakapagbigay ako ng aral para sa mga pamilyang nakikinig sa Barangay Love Stories. Abangan ko pong ma-upload ang kwento ko sa online sakaling hindi ko matsyempohan ng live. Muli maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, at pagpalain ng Barangay LS. Muli maraming salamat. Ang inyong kapuso at kabarangay, Topher. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.